Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi raw lubos akalain ng mga taga-Lubao, Pampanga na magkakatraffic sa kanilang lugar. Hindi dahil sa aksidente o sirang kalsada, kundi dahil sa isang nakawalang ostrich. Saan kaya nanggaling ang napakalaking ibong ito? Walang makalusot sa kalsadang ito sa Lubao, Pampanga nitong Biyernes dahil may nakaharang sa gitna ng kalsada. Isang napakalaking ostrich. Si Ian, pauwi na raw sana noon nang makaengkwentro niya sa daan ng ostrich. Kasama ko po yung mga kaklase ko. Bigla kaming napahinto sa gitna ng daan kasi may ostrich. 10 hakbang lang yung pagitan namin ng ostrich, kaya medyo kinakabahan talaga kami. Baka biglang manghabol. Nagtititigan lang po kami ng matagal doon. Hindi na rin siya gumagalaw. At makalipas daw ang halos kalahating oras. May biglang lumapit na isang lalaki. Parang tinulungan niya yung ostrich na makauwi dun sa pinanggalingan niya. Ayon sa kagawad ng barangay na si Reynilio, ang ostrich nakawala daw mula sa isang farm sa kanilang lugar. Nakawala po yung ostrich dahil wala po yung nagbabantay. At kaya daw pilit itong tumakas ay dahil na-stress daw ito. Namatay po yung asawa yung ostrich sa pangingitlog. Hindi nakalabas kaagad yung itlog. Na-stress, napunta sa kalsada. Ang malungkot na balita, isang araw lang matapos ma-rescue ang nakawalang ostrich, binawian din ito ng buhay. Sumabit daw sa alambre, kaya yun ang dahilan ng pagkamatay niya. Inilibing po doon po sa mismong farm. Sinubukan naming hingin ang panig ng pamunuan ng farm, pero tumanggi sila magpa-interview. Hindi na po nag-ooperate yung farm kasi po yung may-ari po no nasa abroad. Yung bayaw po yun ang nag-aalaga ng ostrich. Despite the fact that they have several partners, meron silang tinatawag nilang primary female. So yun talaga yung kanyang dominant mate. They have this bond. Now, in relation to dun sa nangyari dun sa ating video, nagkaroon siya ng mga unnecessary behavior noong namatay yung kanyang partner. Well, that can be of course very possible, lalong-lalo na kung syempre nag-iba na yung kanyang routine. That can eventually be a stressful condition dito sa ating animal na to. Pero dahil sa insidente ito sa Lubao, may mga nagtatanong, legal nga bang mag-alaga ng ostrich sa Pilipinas? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na ang ostrich ang pinakamalaking ibon sa mundo? Ang taas nito ay maaaring umabot ng 2.7 meters o halos 9 na talampakan. Ang kanilang bigat naman maaaring umabot ng hanggang 150 kilos. Hindi ba sila nakakalipad? Sila naman ang pinakamabilis na ibong tumatakbo. Ang kanilang bilis maaaring umabot ng 70 kilometers per hour. Dahil dito, napakahirap alagaan ng mga ibong ito. Kayman, ayon sa DNR, legal ang pag-aalaga ng mga ostrich dito sa Pilipinas. Pero may kaukulang dokumento na kailangan para magawa ito, gaya ng CWR or Certificate of Wildlife Registration. Dapat meron ding tamang pasilidad para sa kanila. Kailangan may malawak na spasyo para sila'y makatakbo. At dapat ay may sapat na kaalaman sa pag-handle ng mga ostrich, ang mag-aalaga. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.